Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, purihin natin at dakilain ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang biyaya at gabay sa atin. Patuloy tayo na ginabayan at alhamdulillah na isagawa natin ang isa sa mga obligado ng bawat Muslim sa kanyang Panginoon, ang isa tayo ang pagdarasal ng 5 beses. Isa sa mga 5 na beses na sala ay yung Salatul Maghrib. Ito ay napakalaking gantimpala sa araw ng paghukom biidhnillah, insyaAllah. Mga kapatid sa Islam, may sinabi ang mahal na sugo sa kanyang hadith. Sabi niya, Qala sallallahu alaihi wasallam, ito ay napakagandang payo sa atin na kung saan ay ang ating pamumuhay, tingnan natin kung napapasaloob ba ito sa gabay ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni haula'il kalimat faya'malu bihinna aw yu'allim man ya'mal bihinna. Faqala Abu Hurairah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, fa'akhadha biyadi fa'adda 5 faqala wa qala ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasama Allahu lak takun agnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa habba lin nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman wala tukthir ad-dahik fa inna kathrat ad-dahik tumitul qalb. Sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino sa inyo ang gustong kumuha ng salita nito mula sa akin at ito ay isa pamuhay niya o kaya ituturo niya sa iba? Sabi ni Ubay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana ya Rasulullah, ako po ya Rasulullah. Nais kong kunin yan, ang mga salita na yan, at isa pamuhay at ituturo din sa mga iba. At kinuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamay at nagbilang siya ng 5. Ang ginintuang payo na ito ay 5. Sinabi ng mahal na sugo, ittaqil maharim takun a'badan nas. Sinabi ng mahal na sugo, iwasan mo ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ikaw ay magiging pinakamasambang mga tao. Pinakamasambang tao sa mga tao. Ay ibig sabihin mga kapatid sa Islam, ang pag-iwas sa mga haram, sa mga bawal, ito ay hindi lamang nasusukat sa kung saan gumagawa ka ng kabutihan. Pero hindi ka naman umiiwas sa mga masama. Dapat balanse. Ang Islam dapat balanse. Ang taong mananampalataya dapat may takot din siya gumawa ng mga masama. Ito yung sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalawang sinabi niya, maging kontento sa itinakda. Warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Maging kontento ka kung ano ang ipinagkaloob sa iyo ng Allah. Kung anong tinagda sa iyo, makontento ka, masiyahan ka. At pag nagawa mo yun, ikaw ay magiging pinakamayaman sa mga tao. Dahil ang kayamanan hindi nasusukat sa dami sa loob ng bulsa natin o sa dami ng ari-arian. Bagkus ang kayamanan ay nasusukat dito sa puso kung marunong kang makontento kung ano ang ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo kailangan ng lamang. Hindi mo kailangan ng loko upang yumaman. Makontento ka lamang kung anong mayroon ka, magiging mayaman ka sa mga tao. Ang pangatlo, sinabi ng mahal na sugo, maging mabuti sa iyong kapitbahay. Wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Maging mabuti ka sa kapitbahay upang ikaw ay maging tunay na mananampalataya. Ang kabutihan ng Islam hindi lamang sa loob ng masjid.
Bagkus nakikita ang katotohanan ng mabuting Muslim, ang katotohanan ng katuruan ng Islam sa labas ng masjid. Makikita sa mga taong nagsasabi sila ay Muslim. Pero makikita mo sa kanila ang katuruan ng Islam kung totoo ba o hindi. Kaya ang turo ng Propeta Mahal na Sugo, maging mabuti ka sa kapitbahay mo. Ang pang-apat sinabi ng Mahal na Sugo, mahalin mo para sa iba ang minamahal mo sa iyong sarili upang ikaw ay maging ganap na Muslim. Ibig sabihin, kung anong gusto mo sa iyong sarili, yun din ang gawin mo sa iyong kapwa. Kung ayaw mo maging ganito sa iyong sarili, huwag mo rin gawin sa iyong kapwa. Dahil ang pagmamahal ay pagmamahal mo sa kapatid mo, ito ang magiging basyan na ganap na totoong Muslim ka. Mahalin mo yung kapatid tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At ang huling payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag mong padamihin ang iyong tawa. Sapagkat ang pagdami ng tawa ay nakakamatay ng puso. Pag namatay na yung puso mo, hindi mo na maalala ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, iwasan manood o makisalamuha sa mga taong walang ibang ginawa kundi magtawa, mag-joke lang. Iwasan mo mga ganito kasi masisira yung puso mo. Naway ang payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa aking sarili, isa pamuhay at sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.